So very grateful that ito ko na yun sa Salam Police Headquarter ng buong Pilipinas sa Camp Crame. Ay ito na isang malaking initiative ng mga Muslim ng bibigay sa mga tao sa Pilipinas na Muslim para sa kapayapaan. Sabi ni Colonel Yusuf, meron 30,000 police members ng Salam Police sa buong Pilipinas. So malaking bagay ito ng galing sa mga Muslim ng magandang image ng mga Muslim ng bibigay sa Pilipinas at sa buong mundo na ito na yung tunay na Muslim na bibigay ng kapayapaan sa tao. At laban sa mga criminal ng tao. Important yung message ko na yun yung tungkol sa Ramadan. Dahil Ramadan na yun, second Juma of Ramadan, pangalawang Juma ng Ramadan. Dati ako papunta rin dito sa panahon ni Colonel Mukarram na khutbah din ako matagal na. Ito second time na ako khutbah na yun sa itong inshallah temporary musalla, but gusto ko gagawin tayo ng masjid dito sa Camp Crame. Sponsor ako para sa gagawin ng masjid kung payag ng headquarter ng Camp Crame inshallah. So meron tayo ng masjid sa lahat, para sa lahat ng mga tao dito na sa loob ng Camp Crame at sa labas ng area pupunta dito sa magsala ng Juma or ibang sala din inshallah. So yung fasting, yung Ramadan, hindi yung purpose yung nang tayo magutom at tayo maguhaw. Hindi ito purpose. Purpose yon tayo maging mabuting tao. Ano purpose ng fasting ng Allah subhanahu wa ta'ala? Na kung tayo na mag-fasting para tayo na maging mabuting tao. Yan ang dahilan ng fasting. Dahil sabi ng Allah sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. O mga pananampalataya na fasting ng obligation sa inyo at na yung mga tao na bago pa sa inyo, mga ibang nation. La'allakum tattaqun, para kayo na maging takot sa Allah, takot sa Diyos. So ano ibig sabihin ng yung dahilan ng fasting? Ano sabi ng Allah sa Quran? La'allakum tattaqun. Ano ibig sabihin na tayo na para may takot sa Diyos, takot sa Allah? So kung tayo natakot sa Allah, gagawin ng mabuti, hindi gagawin ng masama. Halimbawa, kung isang tao nang masama sa isang tao, anong sabi ng tao? Huwag takot ka sa Diyos, huwag na masama sa akin. Huwag na madaya sa akin. So ano ibig sabihin ng takot sa Diyos para tayo ng mabuti at hindi masama? So yan ang dahilan ng fasting. Kahit sa sala, ano sabi ng Allah sa Quran? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Katotohanan na yung sala na maghinto sa tao ng gagawin ng masama at gagawin ng yung mga bagay na walang haya, shameless. So kahit fasting, kahit sala, kahit yung Hajj, sabi na Allah, wala fusuqa, wala jidala fil Hajj. Hindi masama sa pwede sa Hajj, hindi away-away sa Hajj. Kaya sabi ni Prophet Muhammad sallallahu sino man gawa ng masama sa puasa, sa fasting, ugali niya ganun din, masama sa tao, pumurahin, bastos, sinungaling, chismis, backbiting, panira. So yung kumain tao na kahit nang mag-fasting siya tapos masamang ginawa, ano sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kailangan ng Allah ng uhaw mo at hindi kailangan Allah ng gutom mo. So useless ka rin yung kung masama ugali mo, mamurahin sa tao, bastos, insulto sa tao, backbiting, chismis, panira. Yung fasting mo, wala na yun. Halimbawa, minsan tanong ng tao na kung kunti lang inom ng tubig, kahit malit lang bagay, mga drops lang ng swallow, yung pasok sa dyan mo, yung tubig na nang tako sila, baka wala ng fasting. So kung mistake yun, walang problem yun. Paano yung isang tao kumakain siya ng karne ng kapatid na napatay? At very careful siya yung sa tubig na kahit isang drop ng tubig, lagi siya na dura-dura na para hindi pasok tubig. Ba't hindi siya nang pakialam na kung kumakain siya ng karne ng kapatid niya na yung kapatid niya napatay? Marami na yung mga Muslim na kumakain ng karne ng kapatid nila na sa Ramadan, napatay na yung kapatid nila. Yung mga kapatid nila kumakain ng yung karne ng kapatid. Ano tawag ito? Hiba. Chismis, backbiting.
Wala na ibang ginawa sa fasting na ano ginagawa nila chismis sa mga ibang kapatid. Wala silang na yun, tapos chismis nila. Ano sabi ng Allah sa Quran? Para ka ng kain ka ng karni ng kapatid mo na patay. Pwede ba ng fasting mo tanggap ng Allah? Na chismis ka sa fasting? Hindi tanggap ng Allah. Pwede ka nang tanggap ng Allah na bumurahin mo sa fasting? Hindi tanggap ng Allah. Mas lalo kung away sa fasting, hindi tanggap ng Allah na fasting mo. Batal yung fasting mo. Kaya ba sabi ni Prophet Sallallahu huwag na away sa fasting. Don't fight in the fasting. And then, sabi ng tao, kung gusto niya sa away sa akin, sabi ni Prophet Sallallahu nang halimbawa kung gusto niya nang talaga nang away sa iyo yung tao, ano sabi ni Prophet Sallallahu sabihin mo sa kanya, hindi ako pwede away dahil fasting ako. I cannot fight with you because I'm fasting. Nakit nang sabi na ganun na I cannot fight with you because I'm fasting. Because if I'm going to fight with you and I'm fasting, my fasting is invalid. Batal yung fasting. Yung panahon ng dating panahon, hindi lang yung walang kain, walang inom at walang yung sexual relation sa araw ng fasting. Meron isa pang bawal sa dating na panahon. Bawal salita. Sa kanila yun, nasa dating panahon na ibang propeta. Sa fasting, walang salita, zero, hinto ka lang, walang kausap. Umaga hanggang sa gabi, walang kausap. Silent lang. Pipi ka lang na walang salita, zero dialogue, zero talks. Bakit? Para apektado yung fasting. Kung may tayo na masamang salita, mumurahin, bastos, chismis, panira, walang apektado ng fasting sa character natin, sa ugali natin. Hindi yung babago yung ugali natin. Mas mabuti pa sa ginawa ng masama sa dila, mas mabuti mag-silent ka na lang, kahit tulog ka lang. Kahit tulog ka sa fasting, para ka na ibada pa rin dahil fasting ka rin. Kahit tulog ka sa fasting, ibada pa rin. At kung may ginawa ka na masama sa kamay mo at sa dila mo, useless yung fasting mo. Wala na. Sayang yung gutom ka, uhaw ka, tapos hindi tanggap na Allah yung fasting. So yan ang dahilan ng fasting. Na gusto ng Allah na tayo maging mabuti tao, walang crime, walang masama, walang sinungaling, walang loko sa tao, walang bastos sa tao, walang yung dapat pangako na tupad at hindi yung no word of honor. Kahit na isang Muslim na akala niya fasting siya, but hindi niya alam pa, munafik pala siya. Hypocrite siya. Magbusal siya 5 beses. Tapos every year papunta siya sa Hajj at Umrah. Kala niya siya ang perfect na Muslim. 5 times a day prayers, fasting sa Ramadan, mabigay ka ng zakat, at papunta ka sa Hajj at Umrah. Kala niya siya yung perfect ng Muslim. At sigurado papunta sa paraiso sa kabilang buhay. Hindi pala kala niya, munafik pala siya. Dahil sabi ni Prophet Muhammad SAW, hindi sinabi na yung munafik hindi magdasal, hindi ng fasting, hindi siya ng Hajj, hindi siya ng bigay ka ng zakat, hindi sinabi na ganun Prophet Muhammad SAW. Ano sabi ni Prophet Muhammad SAW? Yung munafik, kailan siya na magsalita, lagi siya na sinungaling. Kailan siya ng pangako, lagi siya hindi tupad. At pangatlo, kailan siya ng tibalo mo sa kanya, lagi siya traidor. No honesty. Loko-loko siya sa tao. Sa business niya, ano business niya? Pirated. Tapos sabi na original Muslim siya. Paano ka ng original Muslim ka? Nabenta mo lahat ng bagay, pirated. Kung benta mo lahat ka ng business mo, pirated, benta mo lahat ng bagay, pirated Muslim ka. Hindi ka na original Muslim. Kung original Muslim ka, benta mo lahat original. Marami na yung, ako business ko, yung vaccine. Anti-rabies, anti-tetanus. Tapos yung brand ko, number 1 sa Pilipinas na yan. Abayrab, Anti-Tet, Abetox, number 1 yung brand ko. Ano ginawa Muslim na yun? Muslim, ginawa. Kopya ng yung produkto namin. Subhanallah. Ginawa nila imitation. Fake na yung ginawa nila na yung produkto namin na yun. Subhanallah. Ano Muslim to ito? Yung produkto namin, sikat na yun. Ano ginawa ng mga Muslim? Mayroong mga Muslim na Pakistani na dito sa Pilipinas, ginawa nila ng
fake ng produkto namin at yung mga ibang Muslim din. Subhanallah. Pwede ka na sabihin ikaw Muslim, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man khana falaysa minna. Sino man gawa ng loko sa tao, hindi siya sa atin. Ano ibig sabihin ito? Kung ginawa ng loko sa tao, hindi ka siya sa atin. Ano sabihin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi ka Muslim. Dahil loko mo sa tao. Kahit ka na loko mo sa Kristiyano, hindi ka Muslim. Dahil sabi na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man gawa ng loko sa tao, hindi sinabi na loko sa Muslim. Sino man gawa ng loko sa tao, kahit sino man tao, hindi siya sa atin. Hindi siya sa atin means, hindi siya Muslim. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pwede isang pananampalataya ng sinungaling at hindi pwede isang pananampalataya ng loko sa tao. Ang ginawa ng magnanakaw, magloko sa tao, traitor, robbery, imitated products, pirated products. Ano sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi siya sa atin. Dahil ginawa siya ng loko sa tao. Hindi siya sa atin. Pwede ba isang tao na benta ng droga? Hindi siya Muslim yun. Kaya ito na pinakiloko sa isang pinakamalaking loko sa tao. Ginawa mo sira ng buhay ng mga bata. Mas lalo yung may isang Muslim, binabenta niya na pornography. Yung mga video na bold, yung masama, hubad ng lalaki at babae dun sa video at benta ng mga Muslim. Subhanallah, pwede ka na Muslim? Ginawa mo ito, hindi pwede Muslim na benta ng pornography. Ay ito nang ginawa ng tao na yung mga bata na kung manood nila na yung mga pornography, sila na maging parang hayop na. Kahit ka na hindi bata, kahit yung matanda, kung kita mo na pornography, yung mga hubad-hubad ng sa video, para ka na maging maniak ka na yun. Pag di ka ginawa masama sa mga kapatid mo na masama dun. So bawal yung manood ng pansama. Mas lalo sa Ramadan kung manood ka na TV, sigurado ka hindi ka manood ng masama. Dahil ito isang shameless ng bagay. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the haya is a part of the iman. And if you don't have haya, you can do anything. Magnanahiya isang malaki ng part ng iman, yung pananampalataya. Wala ka ng haya, ginawa mo ano, gasto mo na yun. Dahil parang hayop ka na yun, walang haya. Haya sa Arabic at sa Tagalog parehas yun, haya. Magnahiya, maghaya ka. Haya is shame. Nahiya. Shamefulness, hindi shameless. Walang haya, shameless. So, importante ito ng Ramadan na ginawa tayo ng may difference na yun. Dati, ibang tao tayo, na yun, ibang tao na yun. Yan ang dahilan ng fasting na tayo na maging mabuting tao. Importante ito. No need to worry about na may mag-ablution ka tapos kala mo may tubig pasok. Ito secondary ito. Yung primary, yung ugali natin. Ugali natin, yan pinaka-importante. Ugali natin na maganda. Yung tatlo ng signs ng munafik, kailan siya ng salita, lagi siya sinungaling, kailan siya ng pagkako, lagi siya hindi tupat, at kailan siya lagi siya ng traitor, lagi siya ng loko sa tao. At meron sa isa pa sa hadis, sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, yung hipokrito, yung munafik, kailan siya nagalit, lagi siya mumurahin. Si isang Muslim hindi siya mumurahin. Kahit galit ka, huwag na mumurahin. Upo ka na lang, higa ka na lang, mag-revolution ka na lang kung galit ka. Huwag na mumurahin. Dahil ito na isang condition ng isang sign ng munafik, hipokrito. Kahit na masyado ka na galit na yun, huwag na masama ang salita, huwag na mumurahin sa tao. Insulto ng tao na sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung ikaw insulto ka na isang tao na para ka ng kasalanan mo, mas malaki pa sa gibahin na Kaaba 70 times. Sa Kaaba sa Makkah. Yan ang isang insulto ng isang tao na you break the heart of a human being. You are destroying the Kaaba for 70 times, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May Allah guide us, may Allah forgive us. Amin. Alhamdulillah bil alamin. Alhamdulillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
وقال الله تعالى وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ at sabi ng Allah sa Quran at completing nyo fasting ninyo hanggang sa gabi. Ano tawag doon sa Quran? Al-Layl. Al-Layl is in any languages. In Tagalog is gabi, or sa in Arab English is night. And that's the question myself, I read in the Quran, bakit nasabi na Allah ng kompletoin na lang yung fasting sa layl, gabi? Hindi sabi ng sunset or maghrib. So I researched myself na yung basa ko na yung mga hadis. Tanong nila kay Aisha na dalawang lalaki na paano yung fasting ng at maghrib at fasting sa panahon ni Prophet Muhammad SAW. Sabi ni Aisha na yung mga ibang tao na mas sila mabilis ng maghrib at iftar. At ibang tao nang matagal sila ng maghrib at iftar. So, anong sequence niya doon? Maghrib at iftar. Maghrib at iftar. So, sabi niya yung mga tao na mas mabilis yung maghrib at iftar, siya yung sa panahon ni Prophet Muhammad SAW. So, meron din mga ibang hadis na yung maghrib una tapos may iftar. Meron din yung mga hadis na marami sa iba-ibang libro ng authenticate na si Omar at si Usman, yung Khalifa Umar at si Khalifa Usman, mag-iftar sila lampas ng tapos na yung maghrib, salatul maghrib. So marami ng evidence yun sa Quran na gabi at sa hadith meron din evidence. So dapat tayo nasunod sa Quran at sa evidence. So lahat kami na yun, after salatul maghrib kami ng iftar. Maganda talaga, maganda masyado. Walang hassle, walang mahirap, magtakbo-takbo, wala nang sala, lampas na oras ng sala, masyado mahirap. Kung tapos na yung salatul maghrib, maganda, may isang oras ka pa hanggang isya. Pwede kakain, inom, mag-coffee ka na lang, tea ka na lang, dinner na lang, lahat complete. So very logical, and sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusr. The religion is easy, not difficult. And Allah said in the Quran, yuridukumullahu yusr wala yuridukum usr. Gusto na Allah ng magaan sa inyo, hindi gusto niya na mahirap sa inyo. Ngayon kayo ng mga pulis na yun, meron kayo ng mga dati sa academic, di ba? Okay. Tanong ko na sa mga pulis na dati kayo sa academic, tapos meron ba ng ganitong schedule? 6 o'clock is your exercise time. Kayo na mag-exercise. 6 o'clock kayo na din natin, pwede ba ganitong schedule sa school ninyo dati? 6 o'clock is the exercise time, kayo na exercise na yung 6 p.m. 6 o'clock dinner time din. Ano kala ninyo? Ano nangyari sa head namin? Bakit ganun ginawa niya? 6 o'clock is exercise, 6 o'clock pa rin is dinner. Ano nangyari sa head namin? So bakit pwede ba Diyos si mali? Pwede ba si Allah ang mali na ginawa niya? Maghrib time, yung lubog na araw, sala time, at lubog na araw, iftar time. Bakit ganun? Pwede ba mali si Allah? Pwede ba si mali sa Quran? Pwede ba mali Prophet Muhammad SAW? Hindi. Yan ang turo ng mga tao, hindi yung sa Quran. Quran sabi gabi. Okay? So, at Quran sabi na Akimus salata tarfan nahar. Yung tarfan nahar, the end of the corner of the day. So, corner of the day, Fajr, and the corner of the day is Maghrib. So, lubog ng araw is the oras ng sala, hindi oras ng iftar. Dahil oras ng iftar is layl. Watimu siyama ila layl. At layl, ano ibig sabihin ng layl? Hindi pwede sabihin ng layl kung walang madilim. At hindi kailangan na madilim buong langit, hindi. Sa silang lang, sa mashrik. Kung kita mo ng madilim, yan sabi ni Prophet Muhammad, nagganon siya ng kamay niya. Kung kita ninyo ng madilim galing dito sa mashrik, ito maghrib to. Ito silang, mashrik. Kung kita ninyo ng madilim, kayo na mag-fasting, iftar, buka. So after salatul maghrib, meron na madilim doon. But before salatul maghrib, wala pa madilim. So sayang yung fasting ninyo na kung apurado kayo bago pa ng salatul maghrib, hindi tama. Kung sabi na, bakit maraming Muslim ginawa na maraming masama? Sa dati sa Palestine na marami na mamatay, ano ginawa ng Muslim? Nagpanot-panot lang sa TV, di ba? So maraming masama na yun. Kahit sabi na sa Saudi, bakit ganun sa Makkah? Sa Saudi, maraming masama. May gambling doon na yun. Pwede ba sabihin gambling is okay? May inom na alak sa Saudi na yun. Pwede ba sabihin, dahil sa Saudi may inom na alak, okay na yun? Hindi. Sa karamihan ng tao, lagi ng majority is wrong. Minority is tama.
Katulad ni panahon ni Prophet Noah na ilang sunod sa kanya sa 950 years, yung sunod sa kanya 82 na tao. 82 na tao, 82. So, hindi yan ng majority. Ano importante yung totoo. Wala ako pa pilitan sa inyo na after mag-read kayo ng mag-advise lang ako na sa basa ninyo sa Quran. Sabi na Allah sa Quran, watimu siyamay layl at complete yun ninyo ng fasting ninyo na sa hanggang sa gabi. So, condition is dapat may madilim konti. Kung wala pa ng madilim, puro maliwanag, paano ka ng iftar? Di pa rin. Ilaw pa rin. Kahit na kunting madilim, wala. At yan ng oras ng Salatul Maghrib na sa Quran at sa hadith. Salatul Maghrib, lubog ng araw. Pwede ba nang may mistake sa Islam? Ng Salatul Maghrib, yan ng oras ng iftar. Hindi pwede mali sa Quran, hindi pwede mali sa Islam. Hindi pwede ginawa ng mali Allah. At hindi pwede ginawa ng mali si Prophet Muhammad SAW. So yung lubog ng araw, yan ng oras ng Salatul Maghrib. Mag-Salatul Maghrib, tapos na Salatul Maghrib, meron ka isang oras na magkain ka na, inom ka na, coffee na, dinner, lahat complete, okay lang. Hanggang isang oras, meron hanggang isya. Wala na problem. Hindi mahirap. May kaibigan ko na si Captain Alikman Borowan sa Captain sa nang kita niyo admiral niya na bakit mabilis yung mga kumakain yung star tapos takbo-takbo sa Salatul Maghrib. Sabi niya kay Alikman Borowan na tapos kain para hindi kami mahirap. Kahit hindi Muslim, natindihan niya tama ito na Maghrib muna, Salatul Maghrib. Yan din sa Quran. Yan din ni Prophet Muhammad SAW. Yan din ginawa ng Ahlul Bayt at yung mga sahaba. So maganda yun, mag-Salatul Maghrib, okay na. Wala nang mahirap, walang burden na yun. Magantay na yun, tapos na Maghrib. Okay, kahit matagal, kahit kain-kain, magsalita-salita, enjoy with our families. So dapat tayo nasunod yung, hindi yan lang sabihin na bakit ginawa ng lahat ng Muslim. Ginawa ng lahat ng Muslim na riba na yun. Kahit anong Muslim country, may riba na yun. At marami ng mga Muslim country, may alcohol na yun. Marami ng mga Muslim country, meron gambling na yun. So bakit majority na Muslim na misguided? So, pwede rin ng sila na yung wrong and tayo tama. Ano yung sa Quran na basa ninyo, lagi yung minority yung tama. Majority is mostly going to the wrong way. So, that's also one special message for us. My advice for all of Salam Police members to fast your iftar after Salatul Maghrib. Kung tapos na Salatul Maghrib, magandang oras ng enjoy your iftar celebration. Because yung iftar is a celebration. Sa Idul Fitr is a malaking celebration, but every night meron tayo na iftar. Iftar is also parang Eid yan, parang Idul Fitr. Maliit na Eid. So ano pwede Idul Fitr? How you celebrate? Apurado, mabilis, hassle, panic, o magsala-sala? No. Tapos na sala, enjoy now, celebration now. So that's very important message. Dala ko na yan para maraming dates. I have dates for all the Salam Police. 100 cartoons I'm going to give for all the Salam Police to Colonel Yusuf, inshallah, and I have a mini bigas also. And I will also donate 100,000 pesos for the iftar, inshallah, so you can buy your ulam. So 100,000 pesos cash for the iftar, plus yung 100 cartons ng 10 kilos, yung parang waging 1,000 kilo yung dates at yung may marami dala na bigas para sa inyo lahat ng mga Salam Police. Para kay Allah subhanahu wa ta'ala may tanggap ng Allah ito lahat. Amin.